paniniwala, ang sipon ay hindi dahil sa ang pasyente ay nabasa o gininaw. Ang karaniwang sipon ay nakukuha mula sa ibang taong may sipon na o impeksyon. Kapag bumahing siya o suminga ay sumasama ang mikrobyo sa hangin at nasasamyo ng iba. Ang karaniwang sipon ay maaaring lumubha kapag nangyari ito, nangangailangan na ito ng pag-aalaga ng isang doktor. Ilan sa mga sakit na aking babanggitin ay maaaring lumala kapag kayo ay nagkasipon. Una, hika, emphysema, cystic fibrosis o diabetes. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng ilang tips sa mga advisable gawin kapag ikaw ay may sipon. Una, humiga at magpahinga sa isang lugar na mayroong maayos na ventilasyon. Kapag may pangingiro at panlalamig at lagnat, alalahanin na dapat isaalang-alang ang lugar ng pagpapahingahan. Pangalawa, magpunas ng bimpo na gamit ay malamig na tubig. Kapag ka nagkalagnat, ipinapayang punasan ang buong katawan gamit ang bimpo na inilagay sa malamig na tubig. Simulan ito mula mukha pababa sa paa. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. Importante rin ito upang mapalitan ang nawalang mineral sa katawan at hindi tuluyang ma-dehydrate. Pangatlo, magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Importante rin ito dahil ang kulang sa tulog ay madalas nakakapagpababa ng ating immune system. Pang-apat, increase vitamin C intake. Kumain ng mga prutas na nagtataglay ng vitamin C. Ito ay ang dalandan, orange, mangoes, tomatoes, pineapples, strawberries, grapefruit, cantaloupe at marami pang iba. Panglima, uminom ng gamot sa sipon. Tableta man o syrup, may mga gamot na nabibili sa mga butika laban sa sipon at kilala ito sa tawag na decongestant. So ayan, mayroon na kayong mga simpleng paraan sa mga dapat gawin kapag ikaw ay may sipon. Hanggang dito na lang muna ang aking ibabahagi tungkol dito. Muli, ako ang iyong kapartner sa kalusugan. Ako po si Christine para sa Medicine.